person over voice. Napatingin ako sa aking orasang pambisig. Oras na upang hatulan ang kamatayan sa Dominic. Alam kong ikagagalit ito ng aking mahal at baka hindi niya ako agad maunawaan pero kailangan ko itong gawin upang matahimik ang kalooban ko. Mas tagimbuan pa siya kung patayin ng Dominic na ito nang maglatag ng offer ang mga dating kasaping organisasyon ni Dominic. Gusto nila ng treaty sa pagitan ng mga organisasyon namin. Bilang offering sa pagpayag ko ng treaty na gusto nila, ay binigyan nila ako ng kopya ng mga kawalang hiyaang ginawa ni Dominic sa pamilya ng kanyang ina at sa mismong ina niya. Hindi ako makapaniwala na may mga taong katulad ni Wago at Dominic Pollux na nabubuhay sa mundong ito, na maging ang kanyang lolo at lola ay nagawa niyang lasunin makuha lamang ang mga kayamanan ng mga ito. Ngayong hawak ko na ang mga dokumentong ibinigay ng mga Henriksen sa akin ay sisiguraduhin ko na may babalik ko na ang mga ito sa kamay ng kanyang ina, ang tunay na nagmamay-ari ng yamang ninakaw ng mga Pollux. Kanina lang ay pinahirapan ko siya ng gusto. Halos basagin ko na mukha niya sa sobrang galit ko. Hindi na siya bumabangon pa at hindi na rin nanlalaban pa kaya tinigilan ko siya at muli ako lumabas dito. Pinag-iisipan ko kung ano ba dapat ang gagawin ko sa kanya pero hindi kasama doon ang palayain siya dahil hindi iyon mangyayari. Maaari ko bang makita muna ang demonyo na Dominic na iyon? Hahayaan mo ba ako na mabigyan ko siya ng hagupit ng aking galit? Ani Calvin, kaya napalingon ako sa kanya at pilit kong binabasa ang kanyang mga mata. Para lamang ito sa mga kawalang hiyaan ng demonyo na iyon dahil sa ginawa niya sa mga kaibigan at pinsan ni Princess Ellie. Bago man lamang sana siya malagutan ng hininga, ay may labas ko matinding galit ko sa kanya. Anya, minasiyan ko siya, tumingin ako sa pintuan ng bodega. Sapat na yung sagot kay Calvin at nagmamadali na siyang pumasok sa loob. Pagkasara ng pintuan, hindi naman ako umalis sa kinatatayuan ko. Narinig ko ang pagpalakaw ni Dominic habang sunod-sunod na lagabog ang naririnig ko sa loob. Nakatayo lang ako at hindi ko pinakikialaman ang ginagawa ni Calvin. Kung may dahilan siyang katulad ko kung bakit niya ito ginagawa ay labas na ako doon. Katulad ng sinabi ko noon, ang personal nilang problema ay hindi ko pakikialaman unless masasangkot ako o lalapit sila sa akin para humingi ng tulong. Makaraan ng ilang pang minuto ay bumukas ang pintuan ng bodega. Iniluwan dito sa Calvin na pawis at may bahid ng dugo sa kanyang kamao at tilamsik ng dugo sa kanyang kasuotan. Feeling better? Tanong ko nang tumayo siya sa harapan ko. I wanted to kill him, but I know you will not allow me. He is still conscious and kicking, so don't worry. Sa'yo pa rin malalagot ang huling hininga niya. Anya, kaya napangisi ako ng kalahati ng aking labi at mukha. Tapusin mo na iyan hanggat maaga pa, para makaalis na tayo dito. Ani naman ni Henry na papalapit sa amin. Hindi ko siya pinansin. Naglakad siya papuntang bodega at pinagbuksan naman agad siya ng pintuan ng mga tauhan namin. Pumasok siya sa loob at maya-maya narinig ko ang pagtawag niya sa aking pangalan, kaya naglakad ako papasok sa loob ng bodega. Mukhang hindi na iyan magtatagal pa. Naubusan na rin yan ng dugo. Kaya kung gusto mong sa kamay mo yan mamamatay, gawin mo na bago pa iyan tuluyang malagutan ng hininga. Ani Henry. Tinitigan ko mabuti sa Dominic na nakahandusay sa sahig. Halos wala na itong buhay kaya kinuha ko ang baril ko na nakasuksok sa shoulder gun holster ko. Tumayo ako ng tuwid at pinagmasdan ko lamang siya hanggang sa itutok ko na ang baril ko sa ulo niya. At isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa loob ng bodegang ito. Muli kong ibinalik ang baril ko sa suksukan at walang sabi akong tumalikod. Linisin ang kalat. Siguraduhin wala ni isang mga ebidensya ang may iwanan sa loob ng bodegang ito. Siguraduhin niyo na walang kahit isang hibla ng buhok niya ang may iwanan sa mundong ito. Sunugin niyo hanggang maging abong upang wala nang tumulad pa sa demonyong katulad niya. Galit kong ani at agad namang nagsikilos ang aking mga tauhan. Naramdaman ko ang pagsunod sa akin ni Henry. Napahinto ako sa ilalim ng puno at tiningnan ko ang orasan kong pambisig. Pinindot ko ang button sa gilid dito at bumukas naman ang takip nito at tiningnan ko ang dot ng tracker ng kwintas ni Colleen. Nasa silid niya lang mahal ko kaya napangiti ako. Bukas na ako uuwi. Ayokong kulitin niya ako ngayon dahil hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya. Wala na mag-amang Pollux kaya ligtas na ang mag-ina ko. Wala na magtatangka pa sa buhay nila kaya ang aasikasuhin ko na lamang ay ang nalalapit naming kasal sa harapan ng mga leader ng organisasyong kinabibilangan namin. Uuwi na ba tayo? Tanong ni Henry. Umiling ako kaya napatingin sila sa akin. Wala pa akong may sasagot kay Colleen. Alam ko magagalit siya sa ginawa ko pero maunawaan din niya lahat kung bakit kinakailangan mawala ng mga Pollux. Wika ko kaya napatango lamang sila. Well, doon muna tayo sa kondo mo para makapag-isip ka. At pagkatapos, ayaan natin sila Harold mamayang gabi sa Club de Simon. What do you think? Ani Henry. Well, mas okay na iyon kaysa harapin ko ang galit ngayon ni Colleen. Sounds good to me.
Wika ko kaya pumasok na ako sa loob ng kabahayan upang maghugas ng aking kamay. Naghilamos na rin ako at pagkatapos ay dumiretso na kami lahat sa aking kondo. Pagkarating namin sa aking kondo ay naligo naman ako. Gusto kong maginhawaan ang pakiramdam ko matapos kong tapusin ang buhay ni Dominic. Pagkatapos kong maligo ay nakaamoy ako ng mabangong pagkain kaya nagmamadali akong lumabas ng aking silid. Inabutan ko si Henry at si Simon na nagluluto ng masarap na Italian dishes kaya agad ko silang nilapitan. Okay na bang pakiramdam mo? Masaya ka na ba ngayong wala nang banta pa sa buhay ni Princess Ellie? Malaya na siya makakakilos nang wala tayong pinapangambahan. Ani, Henry, makakahinga na ako ng maluwag at mapapanatag na din ang kalooban ko na lumabas ng bahay sa kulin dahil wala na mga taong nagnanais ng kanyang kamatayan. Wika ako sa kanya. Wait lang, saan niyo ba natutunan ng mga pagluluto niyo ng ganyan ha? Tanong ko sa kanila habang pinagmamasdan ko ang ginagawa nilang pagluluto. Kapag namumuhay ka mag-isa, kailangan mong matuto kung paano ang gumawa sa loob ng bahay. Marunong kami maglaba kahit na ba napapaligiran ako ng maraming kasambahay. Marunong ako magluto, maglinis ng kondo ko at higit sa lahat. Kaya namin gawin ang mga bagay na hindi mo kayang gawin sa loob ng bahay. Ani, Henry, kaya sa inis ko isinigo ko ito sa kanyang tagiliran. Nagtanong lang ako, ininsulto mo pa ako. Sa susunod, Henry, tatanda kang binata kapag ginusto ko. Wika ako na naiinis. Natigilan naman siya sa ginagawa niya. Kinunutan niya ako ng noo at iginiya niya ako sa sofa. Mag-uusap pala tayo. Baka akala mo'y nakakalimutan ko na sinabi mo. Wika niya. Wala ko sinabi sa iyo na alam kong nasaan ang babaeng hinahanap mo. Don't put words in my mouth. Ikaw ang pilit na nagpipilit na may alam ako. Ang sabi ko may sasabihin ako sa iyo pero hindi nangangahulugan na may alam ako. Umayos ka, Henry. Huwag kang bintang ng bintang. Si Mary, alam ko kung nasaan siya pero si Jane, nandoon sa Devant State at naglilinis ng mansyon ko. Ani ko at natawa pa ako sa tinuran ko. Bigla niyang pinulupot ang braso niya sa leg ko pero hindi naman niya ito dinidiinan. Magsasabi ka ba sa akin ng totoo o pipigain ko ito? Anya, natawa ako sa kanya pero nabigla ako nang bigla ay unti-unti niyang hinihigpitan ang pagkakasakal ng braso niya sa leg ko. Kaya napangisi ako at bigla akong sumigaw. Save me! Sigaw ko at lahat ng mga kaibigan namin at ilang tauhan na nandito sa loob ay tinutukan siya ng baril. Malakas na tawa ang pinakawalan ko nang binitawan ako ni Henry at pilit na inaagaw ang mga baril na nakatutok sa kanya. Mga tarantado kayo, pati ako tinututukan niyo? Galit na sigaw niya sa mga kaibigan namin habang ako naman ay walang tigil sa aking pagtawa ng malakas. Ibinaba nila ang kanilang mga baril habang si Henry ay inis na inis sa ginawa ng mga kaibigan namin sa kanya. Ano ha? Babarilin niyo talaga ako ha? Sigaw niya sa mga ito. Kung ilalagay mo sa kapahamakan ng buhay ni Felix, hindi kami magdadalawang isip. Wika nilang lahat kaya sa inis ni Henry ay pinagdadampot ang throw pillow at ibinato sa kanilang lahat. Mga gago kayo! Sa susunod, babaunan ko ng bala yung mga paa nyo! Sigaw niya. Ako naman ay tawa lamang ng tawa dahil hindi mawala sa isip ko ang pagkagulat ni Henry nang biglang magkasahan ang mga baril nila at itinutok lahat sa kanya. Henry, nakita mo sana ang pamumutla mo kanina nang tinutukan ka namin. Nawala ang dugo sa buong katawan mo. Pangasar ni Jamie sa kanya at nag-high five pa silang dalawa ni Lian. Manahimik na kayo't baka mapikon pa iyan. Hani ko habang natatawa pa rin ako. Tinitigan naman ako ng masama ni Henry kaya nag-peace sign ako sa kanya. Hindi kita titigilan, Felix. Alam ko nasaan si Jane at hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakakuha ng kasagutan mo. Wika niya. Ngumisi ako sa kanya, tinaas ko pa ang dalawang pa ako sa coffee table. Anyway, totoo bang nabalitaan ko? Tanong ni James. Napalingon naman kami lahat sa kanya dahil itong isang ito, laging pa suspense kung magsalita. Binatok siya ng una na ikinagulat naman niya. Diretsuhin mo na kaming gago ka. Hilig mo magpa-suspense. Inas kong ani na ikinatawa naman niya. Totoo ba na aalis na sa organisasyon sa Olga at Andrea kapag naikasal na kayo ni Princess Ellie? Narinig ko kasi ang pag-uusap nila nang hindi ko sinasadya noong nasa ospital pa sila. Narinig ko na ilalayo nila ang pamilya nila sa Manila. Pumayag naman sa Princess Ellie dahil mas makabubuti daw iyon kaysa mapahamak ang dalawa niyang kaibigan. Ani James. Yes, totoo ang mga narinig mo. Maging sa kulin ay gustong bumaba ng pwesto niya, lalo pat ako na ang mamamahala ng organisasyon nila sa oras na mapagsanib na natin ang dalawang organisasyon. Binigyan ko sila ng malaking pera upang makapagsimula sila ng bagong buhay kasama ang mga pamilya nila. Si Andrea ay maninirahan muna kasama ang mga magulang at kapatid niya. Ganoon din ang plano ni Olga. Ang pagkakaalam ko ay bibili sila ng malaking lupain sa pera ibinigay ko sa kanila. Hindi alam ni Colleen na binigyan ko sila ng pera. Sabi ko sa kanila ay tulong ko iyon.
Ayaw nga nila noong una dahil may mga naipon naman daw sila pero I insisted. Kaya wala na silang nagawa pa kung hindi ang tanggapin na malaking halaga. Ang alam ko'y bumili na sila ng lupain. Magkalapit lang yata sila ni Olga. Parang isang maliit na farm so it means nasa probinsya ang lugar na iyon. Hindi masyadong detalyado ang sinabi sa akin ni Colleen pero parang ganoon na nga. Mahaba akong litanya. Isang malakas na sipa sa Celia ang nakapagpabagsak dito na ikinagulat namin kaya napalingon kami kay Calvin. Anong problema mo? Gago ka? Inis na ani James sa kanya. May naalala lang ako. Inimbitahan nga pala ako ni Genevieve sa isang party na gaganapin sa darating na buwan. Nakalimutan ko sabihin na hindi ako makakarating dahil magiging busy tayo. Wika niya. Natawa naman kami. Ganoon lang kung mag-react siya. Akala mo na may tinakasan ng babae na nabuntis niya. Sira ulo ka. Akala pa naman namin kung ano na. Sino naman yung Genevieve na yan ha? Inis kong ani. Kaibigan lang. Nandito sila sa Pilipinas dahil ikinasal siya dito. Hindi ko pa nga siya ulit nakikita dahil puro lang kami sa chat me nagkakapalitan ng mensahe. Wika niya kaya napatango na lamang ako. Kapag pupunta, sasama ko. Sigurado maraming magagandang babae sa party na iyon kaya magpapakasawa ako. Ani naman ni Troy kaya natawa ako ng malakas. Langya, Troy? Hindi pa ba napapagod yung alaga mo sa kakapasok ng kung kani-kaninong lungga? Ha? Natawa naman siya talagang hinawakan pang alaga niya sa harapan namin. Walang kapaguran to, no? Basta may butas, pasak agad. Anya, kaya nabalot na kami ng malakas na tawanan. Pagkatapos namin kumain ng mga niluto nila Simon ay umalis na din agad kami. Tinawagan ni Henry sila Harold upang imbitahan sila ngayong gabi sa club na pag-aari ni Simon. Hindi naman kami binigo at pumayag naman sila. Yun nga lang at isa-isa pa talaga akong tinawagan ng mga asawa nila upang makasiguro na hindi namin hahayaang mapalapit sa kahit na kaninong dancer ang mga asawa nila. Nandito na kami sa club. Grupo na lamang na magkakaibigang bilyonaryo ang wala pa dito. Nakareserba na sa amin ang third floor VIP area kaya walang maaring umakyat dito. Ang last na lang, may pahintulot namin. Hindi naman nagtagal ay isa-isa na rin silang nagsidatingan at katulad pa rin ng dati. Si Harold pa rin ang late. Ang hirap kausapin ni Rachel. Nilalagyan pa naman ng padlock ang pantalon ko. Wika niya na ikinatawa namin lahat. Wala ka sa asawa ko. Ilalagyan ako ng pen camera dito sa bulsa ko. Akala yata niya hindi ko alam na camera iyon. Ani naman ni Roger na hindi matigil ang pagtawa ng malakas. Tuwang-tuwa kami sa mga pinagsasasabi nila sa amin. Hindi kami makapaniwala na ganoong kasalosa ang mga asawa nila. Hintayin mo Felix kapag kasal na kayo ng prinsesa mo. Tingnan lang natin kung makakatawa ka ng ganyan. Ani Rico, natahimik akong bigla. Napalunok ako sa tinduran niya kaya muling umugong ang malakas na tawanan. Bakit parang natakot kay ata? Pangaasar sa akin ni Nathan. Ngumisi lamang ako ng pagak sa kanya at tinungga ko ang alak na hawak ko. Hindi ako natatakot. Handa kong harapin ang lahat basta si Colleen ang pakakasalan ko. Ani ko, sabay ngisi ko ng malaki sa kanila. Boss, may nagtitinda ng balot sa ibaba. Baka gusto niyo. Ani ng bouncer nang nilapitan niya si Simon. Malakas na tawa naman ang maririnig sa amin at sinabi ni Simon na isa man sa amin ay walang kumakain ng balot. Natikman ko na ang balot pero isang linggo yata ako nagkasakit lalo na sa tuwing may isip ko ang mabalahibong kitty sa loob ng shell. Naku po mga boss, hindi niyo alam kung anong pinapalagpas niyo. Napakasarap po ng balot. Ani ng bouncer pero tumanggi lamang kami at nagpasalamat na lang sa pag-alok niya. Tutukan mo man ako ng baril sa sentido ko, hindi na ako kakain ng balot. Kumain lang naman ako noon dahil sa isang pustahan sa babae. Natalo ako kaya yun ang naging parusa ko. Dinaya kasi ako ni Hendrix. Ani ko sa kanila. Huwag na nga natin pag-usapan ng balot. Mabuti pa, panoorin na lang natin ang mga bagong dancer ko. Wika ni Simon. Bigla namang naglabas ng panyo ang magkakaibigan at naglagay ng blindfold sa sarili nila. Kaya gulat na gulat kami. Walang titingin sa mga dancers. Baka ma-outside o kulambo kami ng mga asawa namin. Nila na ikinatawa namin. Huwag kayong mag-alala. Hindi makakarating sa kanila ito. Ani ko at tinanggal namin ang mga panyo sa mga mata nila pero nakapikit pa rin sila. Harold, wala sa demand ang address ni Saya kaya umayos kang gago ka. Singhal ni Henry. Sabihin mo yan kapag nagkaharap na kayo ni Jane. Anya na ikinagulat ni Henry. Napatitig naman si Henry kay Harold habang unti-unting idinidilat ang mga mata niya. Kinuwento ni Felix ang katangahan mo. Gago ka kasi kaya, ayan, iniwanan ka ng babae. Halugugin mo man ang buong Pilipinas, wala kang makikitang Jane, no? Anya kaya napaupo ako ng tuwid. Natigilan naman siya kaya napatingin sa akin. Langya, anong alam niyong dalawa ha? Galit na ani Henry. Kasi nga nagtatago.
Ano naman ang alam ko? Basta sinabi lang sa akin ni Felix ay pinagtataguan ka ng babaeng yun at kung saan-saan na daw kayo nakarating kakahanap sa Jane na iyon. Wika ni Harold na hindi makatingin kay Henry. Kilala ni Henry si Harold kung kailan ito nagsisinungaling. Ngumisi si Henry at tumawag ng waiter. Dalhan mo kami dito ng maraming alak. Utos niya na hindi inaalis ang pagkakatitig sa akin. Itinaas ko naman sa kanya ang 2 kilay ko. Akala yata niya'y malalasing niya si Harold. Kilala ko si Harold pagdating sa alak. Malalasing na kayong lahat, siya'y nakatayo pa rin at matatag. Good luck! Ani ko kay Henry sabay ngisi ko. Napapailing na lamang sa akin sa Henry. Siguro kung hindi ako leader ng mga ito, matagal na akong ginulpi ng pinsan kong ito. Matinding galit sa akin at hindi lang talaga niya mailabas dahil sa dami niyang kalaban. Siguradong pagkakaisan siya ng mga kaibigan namin. Kung ano man ang pinaplano mo, Henry, trust me, ikaw lang ang talo. Ani Harold at kinuha isang bote ng alak at tinungga ito na animo ay inaasar si Henry. Tawa lamang ako ng tawa. Ganito yata talaga ang pakiramdam kapag alam mo na wala ng panganib sa paligid at ligtas na ang babaeng pinakaiingatan ko. We will see. Bulong ni Henry at tinungga din ang bote ng alak kaya malakas na cheering ang maririnig dito sa 3rd floor. Wala akong dapat na ipag-alala dahil siguradong bago maubos ni Henry ang hawak niyang bote ay bagsak na siya. Anong alam mo tungkol kay Jane? Tanong ni Henry. Kago, huwag kang makulit. Kapag sinabi kong wala akong alam, ibig sabihin wala talaga akong alam. Anya. Napahimas si Henry sa kanyang baba at kay Eva naman tumingin. Huwag niyo akong idamay dyan. Anya, sabay lingon sa ibang direksyon kaya puro na lamang tawanan ang maririnig mula sa mga kasama namin dito. 3rd person over voice. Nagtatagisan sa pag-inom ang magpinsang Henry at Harold. Pilit na nilalasing ni Henry si Harold pero matatag pa sa kalabaw ang pinsan niyang si Harold pagdating sa alak. Malalasing mo lang si Harold kung talagang walang tigil silang umiinom ng magdamag at walang kontrol sa sarili. Si Felix naman ay nag-enjoy lang habang pinapanood niya ang 2 niyang pinsan na nagkakainisan na dahil sa paghahanap ni Henry kay Jane. Malakas ang pakiramdam ni Henry na maraming alam si Harold lalo pa at masyado siyang close kay Felix. Harold, matin mo pa bang utak mo? Tanong ni Henry sa pinsan niya. Uloy, di mo sabi ako mapapabagsak, Henry? Mangingitim na yung gilagid mo pero ako hindi mo kayang lasingin. Ani Harold sa kanya't kumindat pa kay Felix. Nagigigil naman si Henry nang makita niya ang ginawang pagkindat ni Harold sa pinsan nilang si Felix. Harold, kapag hindi ka nagsalita, sinasabi ko sa iyo na magsusubok ako sa asawa mo. Pagbabanta ni Henry sa pinsan niya. Natawa naman ang malakas sa mga kasama nila dahil tila ba nauubusan na si Henry ng mga sasabihin at mukhang siya na din ang unang nalalasing dahil wala nang kwenta ang mga sinasabi nito. Anong susumbong mo kay Rachel? Nag-iinuman lang naman tayo dito. Dapat nga ikaw ang isumbong ko sa kanya dahil nilalasing mo ako ng walang dahilan. Sagot naman ni Harold. Padabog na tumayo si Henry at nagtungo ng bar area. Kahit malakas ang musika ay naririnig nila ang malakas na boses ni Henry na nag-uutos sa mga bartender. Yung pinakamatapang ibigay niyo sa amin. Snake shot meron kayo? Lahat na ibigay na ninyo sa amin pati scorpion shot, dinosaur shot. Malakas niyang utos sa mga empleyado ni Simon. Malakas na tawa na naman ang maririnig sa grupo nila habang masama silang tinatapunan ng tingin ni Henry. Batid ni Henry na may hirapan siyang paaminin si Harold pero may isa pa siyang alas. Gagawin niya ang lahat upang mapaamo niya si Ivan. Kilala niya si Ivan. Masyadong loyal kay Felix kaya nga hindi nag-aalala si Felix dahil alam niyang nasa panig niya ang pinakamagaling sa computer. Ang kapatid ni John. Pero hindi siya susuko dahil gagawin niya ang lahat upang mapaamo niya ang kaibigan ni Harold. Bumalik si Henry sa table nila. Hawak niya ang 3 bote ng alak at ang isa sa bote ay tequila. Mabilis niyang ibinigay ang tequila kay Harold at inilapag naman niya ang 2 bote pa ng alak sa tapat nila ng pinsan niya. Hindi matatapos ang gabing ito. Sisiguraduhin ko sa inyo na may malalaman ako. Ani Henry. Oo naman. Malalaman mo na ikaw magbabayad ng bills dito. Kanina ka pa kuha ng bote ng alak tapos pag-ewang-gewang ka pa. Sagot agad sa kanya ni Felix. Sinamaan niya ng tingin si Felix na ikinatawa naman ito. Sumandal sa upuan si Felix at pinanood lamang ang 2 niyang pinsan na nagpapalitan ng shot glass. Matira matibay, pero sigurado na ako kung sinong unang babagsak sa 2. Ani Felix na may pangiinis ng ngisi habang kay Henry nakatingin. Felix, kapag nalaman ko na may alam ka tungkol kay Jean, makikita mo sa akin ang... Hindi na pinatapos pa ni Felix ang sasabihin ng pinsan niya at nagsalita agad siya. Makikita ko ang alin ha? Henry? Pinagbabantaan mo ba ako ha? Seryosong ani Felix.
Hindi nakakibuhos si Henry at pabagsak niya ibinaba ang shot glass sa ibabaw ng lamesa. Ano, magsalita ka? Inis na ani Felix. Bakit ba kasi ayaw niyo sabihin sa akin kung nasan si Jane, ha? Pinahanap ko kay Calvin pero kung ano-ano sinasabi sa akin walang katuturan. Galit na ani Henry. Teka lang naman, bakit nadamay na ako dito, ha? Tumahimik ka nga, Henry, at baka ihulog kita sa ibaba. Inis na wika naman ni Calvin sabay tungga ng kupita na may lamang alak. Napatingin naman si Calvin kay Felix at yun ang nakita ni Henry kaya mas lalo tuloy itong naghinala na may alam nga ang kanyang pinsan tungkol sa kinaroroonan ng babaeng nagpapabaliw sa kanya ngayon. Harold, parang awa mo na. Lasing ka na ba? Malasing ka na, please. Mahinahong ani ni Henry. Umugong ang malakas na tawanan sa third floor at lahat na halos ng tao sa loob ng club na iyon ay napapatingin sa itaas. Seryoso ako, Harold. Lasing ka na ba? Sige na, malasing ka na. Malapit akong bubagsak dito pero langya, ang tibay mo pa rin. Mahinahong ani muli ni Henry. Walang pagsadla ng pagtawa ng malakas na Felix. Ang lahat ay halos gumulong na sa kakatawa dahil sa pagmamakaawa ni Henry kay Harold na sana'y malasing na ito. Nilapitan naman ni Felix si Henry at tinapik niya ito sa balikat at tinabihan sa upuan. Bro, huwag ka mag-alala. Magkikita pa rin kayo ng babaeng mahal mo. Kailangan mo lang pag-aralan ang sarili mong damdamin bago mo siya harapin. Tama ng pag-inom at baka bumagsak ka na nga dyan ng tuluyan. Wika niya. Sigurado naman ako sa damdamin ko. Pinagsisisihan ko na ginawa ko sa kanya. Wika ni Henry. Isang tapik muli ang binigay ni Felix sa pinsan niya at hindi na ito sumagot pa. Henry, lasing ka na ba? Ani naman ni Harold habang tinitingnan ang ulo ni Henry na nakayukyuk na sa lamesa. Hindi sumagot si Henry kaya nagkatinginan silang lahat. Natahimik ang lahat nang biglang yumugyug ang balikat ni Henry dahil sa pag-iyak. Napatingin si Harold kay Felix ngunit umiling lamang si Felix. Mahal na mahal ko si Jane. Akala ko noon hindi ko na mapapalitan pa si Charlotte sa puso ko pero nagkamali ako. Habang tumatagal nararamdaman ko siya sa puso ko pero binaliwala ko lang nararamdaman ko dahil akala ko init lamang ng katawan ng hangad ko sa kanya kaya ganoon ang nararamdaman ko. Noong gabing inangkin ko siya, nagbago ang lahat sa akin. Ayokong umalis ng umaga ngayon pero kailangan. Iniwanan ko siya sa kama ko na tulog. Abala ko, pagbalik ko sasabihin ko sa kanya na mahal ko siya pero hindi pa man tayo nakakauwi ng Pilipinas. Nalaman kong umalis na pala siya nung araw din umalis tayo ng bansa. Ang laki kong gago para pakawala ng isang babaeng katulad niya. Ngayon hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin. Ngayon hindi ko alam kung may pagmamahal pa ba siya sa akin. Ilang buwan na rin na lumipas pero ni anino niya hindi ko mahanap. Mahaba niya litanya habang umiiyak at nakayukyuk ang ulo sa lamesa. Karma. Bulong ni Harold. Oo. Alam kong nakakarma ako ngayon pero pilit kong itinatama. Hindi lang ako mabigyan ng kahit na isang pagkakataon. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala maghanap sa kanya. Alam ko naman na may alam kayo. Itinatago niyo lang sa akin dahil alam niyong gago ako. Wika ni Henry. Gago, huwag mong lahatin. Inahanap ko din si Mary. Kapag nalaman ko kung sino nagtago sa kanya, pahirapan ko ng higit sa ginawa ni Felix kay Dominic. Wika ni Simon at halos sabay-sabay na nasamid sa iniinom na alak ang magkakaibigang bilyonaryo. Malakas na halakhak naman ang pinakawalan ni Felix habang ang anim na magkakaibigan ay panay ang pag-ubo. Natapos ang magdamag at sa mga VIP room na nakatulog ang grupo ni Felix. Samantalang ang grupo naman ni Rico ay pinagsusundo sila ng mga driver nila. Tirik na ang araw na magmulat ang kanilang mga mata at matinding sakit ng ulo ang nararanasan nila ngayon. Dromit, ani Felix at napahawak pa siya sa kanyang ulo. Tumingin siya sa paligid niya. Nakadapa sa tabi niya si Henry habang si Nathan naman ay nakahiga sa mahabang sofa. Niyugyug niya ang pinsan niya hanggang sa tuluyan na itong nagising. Shit, dito na pala tayo nakatulog. Wika naman niya at sinapo din niya ang kanyang ulo. Ginising na rin nila si Nathan at sinilip ang bawat VIP room. Natawa sa Felix nang makita niya na may katabing dalawang hubad na babae sa Troy kaya isa na rin niyang muli ang pintuan at napapailing siyang bumalik ng silid. Mukhang sulit sa Troy kagabi. Wika niya kay Nathan at Henry. Natawa na lamang sila dahil alam na nila kung ano ibig sabihin ni Felix. Inutusan naman ni Felix sa Nathan na sabihan ng mga kaibigan at tauhan niya na maghanda na upang umuwi na sa Devon State. Haharapin na niya sa kulin upang ipaalam dito ang ginawa niya. Kailangan din niyang paliwanagan ito kung bakit niya nagawa ang mga iyon.
Bilisan niyo't bibili pa ako ng bulaklak sa flower shop. Wika pa ni Felix at kinindatan pa niya ang kanyang pinsan na si Henry. Sus, sa tingin mo ba'y madadala mo siya sa pasuyo-suyo mo ng ganyan ha? Pangaasar sa kanya ni Henry. Sasamahan ko yan ng isang malalim na sisiran. Wika nito na ikinatawa nila. Mabilis naman silang lumabas ng club. Dumiretso agad sila sa mga nakaparada nilang sasakyan sa parking lot at isa-isa nang nagsiliparan ang mga sasakyan nila dahil sa bilis ng pagpapatakbo nila. Binuksan ni Felix ang bintana ng sasakyan niya at inlabas niya ang kamay niya at nag-dirty finger siya kay Henry nang ninais nitong mag-overtake sa kanya pero hindi niya pinadaan. Pagkatapos nilang dumaan sa isang mamahaling flower shop ay nakarating na din sila sa mansyon ni Felix. Masayang tinakbo ni Felix ang loob ng kabahayan nang sinalubong siya ng kasambahay niya na may takot sa kanyang muka. Sir, wala po si ma'am sa salid ninyo. Sulat na lang po nakita namin sa salid ninyo. Anya kay Felix at makasang matinding takot sa amo niya ang makikita sa pagkatao nito. Natigilan si Felix sa narinig niya. Napatingin siya sa mga kaibigan niya at mabilis siyang tumakbo paakyat sa salid nila ni Colleen. Katulad nga na sinabi ng kasambahay niya, isang sulat ang nakapatong sa kama at sa ibabaw nito ay ang kwintas niya. Mabilis na dinampot ni Felix ang kwintas at ipinamulsa niya agad ito. Binuklat niya ang sulat at may galit sa mga matang binasa niya ito. Felix, isa lang naman ang hiniling ko sa'yo pero hindi mo naman ako napagbigyan. Sabi mo'y pag-iisipan mo pero hindi mo ginawa dahil galit ka at ang galit niya nang nangingibabaw sa puso mo. Alam kong wala na ang mag-amang Pollux. Wala naman ako magagawa na doon. Gusto kong intindihin ka kaya umalis muna ako at sumama ko sa mga kaibigan ko. Sa kanila muna ako tutuloy ng ilang araw upang makapag-isip ako na maayos. Upang tuluyan ko nang matanggap sa sarili ko na ito na talaga ang buhay natin. Huwag kang mag-alala dahil naunawaan ko. Hindi ako galit, pero kapag kinulit mo akong umuwi, magagalit ako. Hayaan mo lang muna ako. I'm sure habang binabasa mo ito ay wala na ang mag-ama. So wala nang panganib pa sa buhay ko, hindi ba? Huwag mo kong hanapin dahil kapag ginawa mo iyon, tututuhanin kong gawing scrambled egg yung itlog mo. Love, you're one and only. Anong huwag hahanapin? Nababaliw ka na ba ha, Colleen? Manda ka sa akin kapag nahanap ko kayo. Calvin, alamin mo kung saan bumili ng bagong property si Andres Cervantes at Olga. Ngayon din. Malakas na sigaw ni Felix kay Calvin. Mabilis namang kinuha ni Calvin ang kanyang laptop. Naupo sila sa sofa habang si Felix naman ay palakad-lakad at hinihintay ang resultang sasabihin sa kanya ni Calvin. Bilisan mo, Calvin! Ang bagal mong kumilos! Galit na ani Felix na parang lagari sa paglalakad ng pabalik-balik sa isang direksyon. Umupo ka't maghintay ka. Katulad ko'y naghihintay lang ako kung kailan mo sasabihin sa akin kung nasaan ba talaga si Jane. Inis na ani Henry kaya napatingin ng masama si Felix at muling naglakad na parang lagari. Damn it! Bilisan mo sinabi! Sigaw ni Felix nang makalipas lang ilang minuto. Hindi na talaga siya makapaghintay pa kaya halos minuto ay sumisigaw siya. Bakit hindi ikaw umupo dito at ikaw maghanap? Inis na sagot ni Calvin. Biglang napahinto sa paglalakad si Felix at masamang napatingin kay Calvin. Huwag ka na magalit, nahanap ko na silang dalawa. Sa labo na sila nakabili ng property. Wika ni Calvin kaya mabilis na tinakbo ni Felix ang garahe sa labas at halos lundagin na niya ang pagsakay ng kanyang sasakyan. Habang namimitas ng gulay sila Colleen ay malakas na pagtawag ng ina ni Andrea ang narinig nila. Colleen! Naku Colleen, bumarni ka! At ang asawa mo'y nandirito at nagwawala! Malakas na sigaw ng nanay ni Andrea. Nagkatinginan silang apat dahil hindi nila inaasahan ang mabilis na pagdating nila Felix. Lagot ka! Pananakot sa kanya ni Olga. Ngumuso lamang si Colleen at pinagpatuloy na ang pamimitas niya ng gulay. Hiyaan mo nga siya. Hiyata marunong magbasa lalaking yan. Malinaw naman na sinabi ko sa kanya na gusto ko lang munang mapag-isa para makapag-isip ako. Pero hinana pa rin ako. Nakakainis. Ani Colleen. Colleen! Malakas na boses ni Felix ang gumulat sa mga kasama niya, maliban lang kay Colleen na sige pa rin sa pamimitas ng mga gulay na ibebenta ng nanay ni Andrea. Elena Andrade! Mas malakas na sigaw ni Felix na may galit na sa kanyang tinig. Tumayo naman si Colleen at tumarap kay Felix na salubong ang dalawang manipis na kilay nito. Bakit? Malakas ding sigaw ni Colleen sa kanya. May dala akong agahan, mahal ko. Kumain ka muna bago ka mamitas ng gulay. Mahinahong ani Felix sabay yakap sa kanyang kasintahan na inis pa rin dahil sa pagkakasigaw nito sa tunay niyang pangalan. Malalakas na tawanan ang maririnig sa likuran ni Felix dahil nakasunod lamang sa kanya ang mga kaibigan niya.
Iniabot ni Nathan ang bulaklak kay Felix at iniabot naman ito ng binata kay Colleen. For you, my love. Ani Felix na nakangisi kay Colleen at labas ang lahat ng ngipin. Malinaw ba yung mga mata mo, ha? Tanong ni Colleen sa kanyang kasintahan. Oo naman. Bakit mo naman naitanong? Ani Felix at muling niyakap ng mahigpit ang kanyang kasintahan na animo ay ayaw na nitong pakawalan pa. Kasi kung hindi, pakakainin kita nitong kamatis at carrots para luminaw yung mga mata mo. Isama ko na rin itong pechay, talong, upo at patola. Inis na tugon ni Colleen habang pinapakita kay Felix sa mga gulay na nakalagay sa hawak niyang basket. Tamang-tama yung upo, patola at talong sa pechay mo. Bulong ni Felix kaya kinuha ni Colleen ang pechay na nasa basket at inihampas ito kay Felix kaya malakas na tawa ni Felix ang maririnig sa buong paligid. Mga tawa ni Felix na nagbibigay ng saya sa puso ni Colleen.